Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa araw ng Miyerkules. Nagbibigay tayo ng parangal sa ina ng ating laging saklolo at tayo nagpapasalamat kay Kuya Star sa pagsama sa ating nobenaryo. Sisikapin ho natin na lagi tayo magkaroon ng awit tuwing nobenaryo, Miyerkules sa karangalan ng ina ng laging saklolo para mas maramdaman natin ang pagtawag natin sa ating mahal na ina, lalo na sa mga pagkakataon na tayo ay nakakalimot na. Alam niyo, isa sa mga hindi matatawarang bukasyon sa buhay ay ang pagiging nanay, ang pagiging magulang. Sabi nga, hindi naman natatapos yan. At ang isa sa mga pinakamahalagang payo ng ating magulang, isa sa mga pinakamaagang itinuro sa atin, lalo na kung may mga anak kayo. Na, pag nagtatalo-talo yung mga anak ninyo, kahagabi nagpunta kami sa lamay sa nanay ni Ninong Bicoy, yung ating pong kasama na tumutulong sa atin dito pagdating sa mga handaan. Yung dati kong staff sa Quiapo, kasama niya yung kanyang kambal na anak. Ano, tinitingnan ko yung dalawang bata. Siyempre, mga anak nagtatalo-talo. At kapag nagtalo yan, pag alam mo anong pinagtatalunan nila, pinapakialaman kasi yung ginagawa nung isa. No? Nagsimula naman sa bahay yan Pinapakialamanan yung suot mo, yung pagkain mo, yung iniinom mo, yung damit mo, yung gamit mo. Kaya ano ang sasabihin ng magulang? Huwag mo kasing pinapakialaman yung hindi sa'yo. Kaya kayo nag-aaway. Kaya kayo nagkakagulo. Kaya kayo nagkakasakitan. At ito marahil ang paalala sa ating lahat ng ating ebanghelyong narinig ngayon. Hindi naman naging madaya yung Panginoon, yung may-ari na tumawag sa mga manggagawa. Naging tapat siya sa kanilang usapan, 1 denaryo. At ibinigay niya yun sa lahat ng kanyang pinangakuan. Ngunit, nagtampo ang mga nauna dahil gumawa sila ng sarili nilang standard. Dahil gumawa sila ng sarili nilang kontrata. Na kapag kami ang nauna, dapat mas malaki at mas marami ang makukuha namin. Ngunit wala namang ganon. Ang sabi lang ng Panginoon, sino man ang tumalikod sa kanyang sarili, ari-arian, at kahit pamilya, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero hindi niya ipinangako ay ang magiging pinakasikat, pinakamakapangyarihan, pinakamagaling, pinakamatalino, pinakamaganda. Ang ipinangako niya ay hindi ang papuri at kayamanan ng mundong ito, kundi ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, ito'y napakahalagang paalala sa atin. Minsan may narinig, may nabasa ako. Na ako'y natawa, pero ang lakas ng patama. Sabi niya, may mga tao, laging sarado ang mata sa aking ginagawang mabuti, pero bukas ang bibig sa aking mga pagkakamali. Alam niyo nun, no? Laging bukas ang laging sarado ang mata sa aking ginagawang mabuti, pero laging bukas ang bibig sa aking mga pagkakamali. Kaya nga, sa misang ito, mga kapatid, hilingin natin sa ating mahal na ina ng laging saklolo, na sana lagi niya tayong papaalalahanan kapag tayo ay lagi nang nagbabantay, nag-aabang, at ang pinakamasaklap, namimintas at pumupuna sa ginagawa lagi ng iba, itama niya sana tayo. Dahil ang pangako ni Kristo, ang nauuna ay nahuhuli. Ang nahuhuli ay siyang mauuna. At sino ang mauuna? Ay ang mga taong marunong tumingin, tumanggap, hindi lamang ng pagkakamali ng iba, kundi ng kanilang ginagawang mabuti
sa kanila. Amen.